Hello, magandang araw mga kabarya. Ang tatalakayin natin ngayon mga kabarya, itong 5 piso 1975 bagong lipunan coin. So ito yung barya na wala talagang kakupas-kupas yung kanyang halaga mga kabarya. Sobrang taas ng kanyang halaga. Mula pa ng sa kapanahonan ni Marcos hanggang ngayon ay hindi talaga bumababa itong kanyang price. Ito ang barya ng bagong lipunan at ito yung ating alamin. Bago ang lahat, kung bago ka pa sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, share, comment, subscribe, and hit the notification bell para ikaw laging updated sa susunod pa nating mga video. So, itong barya ni Ferdinand Marcos ay isa ito sa napakalaki ng halaga, lalo na ngayon na sa kapanahonan natin. Okay? So, bakit nga ba na sobrang laki ang halaga nitong ganitong klaseng ang barya? So, ano ba ang meron dito sa baryang ito na bakit sobrang taas ng kanyang value? So, alamin natin. Pero bago natin alamin yung barya mga kabarya, balikan muna natin yung konting kasaysayan sa buhay ni Marcos. Kung sino nga ba talaga si Ferdinand Marcos. Okay? Kung ating matatandaan mga kabarya, si Ferdinand Marcos ay ikasampung presidente ng Republika ng Pilipinas. Ito ay nagsimula noong Disyembre 30, 1965 hanggang February 25, 1986. So, si Ferdinand Marcos ay isa sa may pinaka long term na naupo bilang presidente dito sa Pilipinas. So, ang simula sa buhay ni Marcos ay isa siyang sundalo. Lumalaban siya sa digmaan noong kapanahonan ng mga gira ng Hapones at saka Amerikano. So, pagkatapos noon, si Marcos ay nakapag-aral at naging abogado at nagiging senador noong 1959 hanggang 1965. So sa panahon na yon ay doon na nakilala si Marcos sa mga mabuti niyang gawain at doon na nakilala yung kanyang pangalan. Mula sa 1965, nagkandidato siya bilang Pangulo. So nanalo si Marcos sa 1965 bilang Pangulo. So marami siyang nagawang proyekto tulad ng mga lansangan, North Luzon Expressway, Maharlika Highway, mga tulay, example yung San Juanico Bridge. So maraming pinatayong health center, eskwelahan, at nakikita ng tao ang kanyang kagalingan sa bilang isang pinuno. At isa rin siya na tinitingala ng mga bansa, hinahangaan sa buong Asia. Pagkatapos ng unang termino ni Ferdinand Marcos, nagkandidato siya bilang Pangulo ng Pilipinas. Ito yung nagsimula noong December 1969 hanggang 1981. So yun ang pangalawang termino ni Ferdinand Marcos. Pagkatapos ng second term niya, nagkandidato ulit sa pangatlong pagkakataon. Ito ay 1981 hanggang 1986. So nanalo pa rin si Marcos dito sa pangatlong pagkakataon. Siya ang may pinakamahabang termino sa pagiging presidente dito sa buong kasaysayan ng mga presidente ng ating bansa dito sa Pilipinas. So ito lang muna yung ating kunting history sa buhay ni Marcos. At ngayon balik tayo doon sa ating barya. Yung ating barya ay yun ay ang 5 piso bagong lipunan na Ferdinand Marcos. So ito yung detalye ng ating barya. Ang kanyang pictures, ang issuer ay Philippines, period 1946 ang date.
Type, standard circulation coin. Years, 1975 hanggang 1982. Value, 5 piso or 5 PHP. Currency, piso. So, 1967 ang taon. Komposisyon nito mga kabarya ay pure nickel. Ang bigat, 22 grams. Ang lapad or diameter is 36.5 mm. Ang kapal naman, 2.6 mm at ang hugis bilog. So, technique is meld, orientation middle alignment. Na-demonetize na itong ating bagong lipunan na 5 piso. So, references KM number 210 and SKU number 68. Ang kanyang harapan, converts Philippine coat of arms. May nakalettering Republika ng Pilipinas at saka 5 piso. So, sa likuran naman, reverse, Ferdinand Marcos in left profile with it of his rise to power. Ito yung kapanahunan na itinaas ni Ferdinand Marcos ang kanyang kapangyarihan. Ang bagong lipunan, September 21, 1972. Pangulong Ferdinand E. Marcos, 1975. So yan ang nakasulat dito sa likurang bahagi ng ating barya. Translation, The New Society, September 21, 1972. President Ferdinand E. Marcos. So ang kanyang edge ay plant. Ito naman ay yung mint. Saan ito ginawa? Manila, Philippines. Then meron ding Munich, Germany, 1158 yung kanyang pizza. Then syrup mint for Port Saskatchewan, Canada, 1927 ang pizza. Yung FM mint, the Franklin mint, Wawa, Pennsylvania, United States, 1964 ang pizza. Okay, so merong konting comment dito. KM 210.1 has banner inscription, Republika ng Pilipinas. And KM number 210.2 has banner inscription, isang bansa, isang diwa. So kung makikita nyo dyan mga kabarya, yung sa kanyang banner, yung sa baba ay merong ribbon. So makikita mo dyan ang dalawang klase. Ang isa ay nakasulat Republika ng Pilipinas. Tapos yung pangalawang design nila, ang nakasulat dyan ay isang bansa, isang diwa. So yon ang likurang bahagi ng ating Ferdinand E. Marcos 5 piso coin. So itong mga mintage ng ating 5 piso mga kabarya na Ferdinand Marcos ay nagmula 1975 hanggang 1982. So napakarami ng kanyang mintage na ganitong klaseng mga barya. So ang ating kukunin dito mga kabarya, yung kanyang mga price uncirculated lamang kada taon para hindi tayo malito sa dami ng kanyang presyo. So itong baryang ito, noong ito ay nasa circulation pa lamang, ang 1975 ay KM number 210.1. Meron siyang 20 million na mintage, 75% yung kanyang percentage. Ang uncirculated niya mga kabarya is 124 pesos. Ang 1975 ay merong FM mint, then meron ding FM prop. So yun ang prop, no, yung medyo hard to find dito sa ating 1975 na barya. So ang uncirculated sa prop nasa 305 pesos. At meron pang FM mint na 1975, 7,875 lamang yung kanyang mintage. Ito ang hard to find, 1.9%. So ibig sabihin mga kabarya, pag hard to find ay ito ay medyo mahal, no? Mas taas yung kanyang halaga kaysa dito sa iba nating mga barya. Mula sa hard to find na special uncirculated, ang pangalawa ay itong prop, at saka yung semi hard to find, yung 3,850 ang mintage. Ito ay matte yung kanyang kulay, 3% lamang yung mintage.
ang kanyang percentage. At yung common mga kabarya, ito yung nandito no, yung 1975 na 20 million ang mintage, 75%. Ito yung 124 yung price niya sa uncirculated. So medyo mababa siya sa lahat mga kabarya, itong common na barya. So pag titingnan mo naman yung price online mga kabarya dito sa 1975 na Ferdinand E. Marcos na 5 piso ay sobrang taas ng kanyang halaga. So isa rin yan sa ating titingnan para malaman natin kung magkano na rin ang bintahan sa online. Okay? Since na yung ating pinag-usapan ngayon na barya ay 1975, so ito lang muna yung maibigay ko sa inyo mga kabarya, kasi pag ubusin natin yung 1975 hanggang 1982 ay maubusan tayo sa oras. Napakarami ng kanyang mga mintage at napakarami din yung mga low mintage dito, yung mga hard to find. So itong 1975 lamang yung ibigay ko sa inyo, at yun lamang rin ang titingnan natin na price online para malaman din natin kung magkano na rin ang bintahan sa online ngayon. Itong mga price mga kabarya na ibigay ko sa inyo galing online ay in order no. Merong high price, meron namang katamtaman lamang, at merong low price din. So ang nakalagay dito na sample ng mga barya nila mga kabarya dito sa online ay yung mga common na 1975. So isa ito, una-una 1975 Ferdinand E. Marcos collectible coin. Ang kanyang price 8,000 pesos. Pangalawa naman 1975 5 piso Ferdinand Marcos, meron naman siyang 9,500 ang kanyang halaga. So itong pangatlo 5 piso 1975 bagong lipunan Marcos, so meron siyang 15,000 pesos. At ang next naman 1975 Ferdinand E. Marcos rare 5 piso coin. So 1975 ang kanyang price ay 9,500. So napakalaki mga kabarya ng kanyang halaga. So yan ay galing online. Mayroon namang nakita natin dito na ibang mga presyo galing sa online din. So pare-pareho lang, medyo malapit lang kanilang mga price, mga halaga. Example, itong Philippine coinage 5 piso Ferdinand Marcos 1975, meron din siyang 1,000 pesos na halaga. Itong isa 1975 bagong lipunan 5 piso, 1,100 din yung kanyang halaga. At ang panghuli mga kabarya, itong 5 piso coin ang bagong lipunan, meron din siyang 400 pesos yung kanyang price. So napakarami talaga mga kabarya nung ating 5 piso coin na Ferdinand E. Marcos. Napakarami ng kanyang mga price online. So yun nga, mayroong sobrang taas naman, meron namang mababa. So yan lang muna yung ating maibigay sa inyo dito sa Ferdinand E. Marcos na barya. Ang barya sa kanyang pagpataas sa kanyang kapangyarihan. So ito ay September 21, Rise of Power of Ferdinand E. Marcos. Okay? So introducing mga kabarya, itong bagong commemorative ni Bongbong Marcos. So ito ay 17th President of the Republic of the Philippines. May nakasulat dito, President Bongbong Romualdez Marcos Jr. June 30th 2022. So yan ang nakasulat sa harapan. Sa likuran naman, sa gisag ng Pangulo ng Pilipinas, din mayroong logo ng watawat sa gitna, yung araw, tapos mayroong triangle at ang logo ng ating watawat. So ito ang bagong commemorative ni Ferdinand E. Marcos Jr. So kung mananalo siya sa eleksyon na ngayong June 30, ay posibleng ito ang unahang barya ni President Bongbong Marcos kung siya ay manalo. So
ito mga kabarya, ang halaga nito ngayon sa ating mga online seller, mura pa lamang. So patok ang bintahan nito ngayon kasi marami ang supporter ni BBM. So ito ay tinatawag nilang BBM coin. Ang kanyang price ay 999 pesos bawat isa. Okay? Ipinakilala ko sa inyo itong bagong barya. So kakaiba sa lahat. Ang kulay niya ay ginto. So yan lang muna mga kabarya. At maraming salamat sa inyong panonood. At huwag kalimutan yung OMG TV channel ay palagi nating suportahan. So maraming salamat din sa mga subscriber na palaging sumusubaybay sa ating lahat na video. Okay, so magandang araw sa lahat and God bless.